Pinatakas! Pinatakas kaya or kasabwat kaya itong si Senate President Juan Miguel Zubiri sa paglipad po ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito kasi guys yung balita. Basahin natin Iskapo na. Quiboloy rumored to have flown to China amid abuse charges. Ano nga ba ang kinakaharap ni Pastor Apollo C. Quiboloy? Ano mga di umano involved siya? Una na dito is yung large-scale human trafficking. Pangalawa, rape, sexual violence, and child abuse. Yan po yung mga kinakaharap ni Pastor Apollo C. Quiboloy at dalawa na po ang nakapataw na sabina sa kanyang ulo, which is yung kay Senator Risa Hontiveros dito sa usaping Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality at yung doon sa SMNI. Yan, 'di ba? Kita nyo? SMNI, hindi niya nga may pagtanggol, sarili niya pa kaya. Grabe, no? So, basahin muna natin tong balita. Controversial. Pastor Apollo Quiboloy reportedly flees to China amid a U.S. fugitive status and a looming Senate investigation into serious allegation. Kasi guys, kung walang kasalanan, 'di ba? Talaga nga namang kahit saang dako ng mundo, abay harapin mo 'to. Galawang guilty 'to kung totoo man po na nandoon sa China. Ito si Pastor Apollo C. Quiboloy, kasi ako nga guys, nagtataka 'di ba nung sinagot niya itong si Senator Risa Hontiveros, naharapin kita. Pero sa korte, mga ganon, nasakol lang, walang muka. 'Di ba? So, meaning to say, hindi ko naman sinasabing nasa China siya, pero what if nga nasa China kasi hindi nagpakita ng muka Ay tayo dyan. Paktay ang kaisa-isang appointed Son of God and the owner of the universe na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay mukhang nakikipagpatentero na sa batas ng Pilipinas. Ayun, nagtago. Sabi dito ni politiko. Ay, nako. So, Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Quiboloy, a fugitive from the United States, kasi may kaso to sa US Diba? May FBI. Pinaghanap na siya ng FBI. Subject of a Senate investigation for alleged abuse on a woman's children has allegedly left the country. Malis daw. We receive information that Quiboloy is no longer in the country and is reportedly to be now in China. Wait lang guys baka kasi mamaya may magtanong. Singit lang natin to. Mima, paano po nakalabas itong si Pastor Quiboloy? Diba, kagaya nga ng sabi mo, meron siyang mga kinakaharap na kaso sa usaping large-scale human trafficking, sa usaping rape, sa usaping sexual violence, at sa usaping child abuse. So, paano po siya nakalabas ng bansa? Guys, napaka-basic. Meron po siyang private jet. Kalaki-laki ba naman na, syempre, na nabubudol niya sa mga, 'di ba? Sa mga totoong maka-religious people, 'di ba? Laki ng nabubudol di umano. May pera yan. Meron po yan siyang private jet. At ito yung malala, guys. Wala pa pong inilalabas na hold order para dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Wala pa pong pinapataw na hold order. Bakit? Abay, tanungin nyo si Senate President Juan Miguel Zubiri. Tanungin nyo po siya. Kaya po hindi madeklarahan ng hold order itong si Pastor Apollo C. Quiboloy, abay hindi pa po pinipirmahan ni Senate President itong subpoena. Alam nyo guys, nagsisimula na naman akong mainis dito kay Senate President. Alam nyo, para sa akin, questionable talaga ang integrity and honesty ng ating Senate President. Pero bago tayo mag-jump sa usapin na yan ng integrity at honesty,
alam nyo ba guys, noong January 23 pa po, after ng hearing na hindi sumipot, itong si Pastor Apollo C. Quiboloy, noong January 23, nag-issue na po, nag-request na po ng subpoena itong si Senator Risa Ontiveros. Cross our fingers guys na sana hindi delaying tactics ang ginagawa ni Senate President. Pero mukhang ito na nga ang nangyayari. Pero anyway, January 23, nag-submit po, nag-request ng subpoena itong si Senator Risa. And then a week goes by, more than a week na. Ni-recall niya ulit, last call itong si Senate President noong, if I'm not mistaken, February 6. Ni-recall niya ulit. Nandito ata yun sa balitang ano ko. Wait lang guys. Ay, nasa balita siya eh. Mamaya, papanood ko pa sa inyo yung video. Anyway, mamaya natin ipanood yung video. Noong February 6, kinall out niya. Last na recall si Senator Risa Ontiveros na, Senate President, ano na? Bakit hindi ka pa din pumipirma? Pakiapurbahan na po. Abay, ang ginawa niya, deadma pa din. Hanggang umabot ngayon. Kasi si February 19 na, 3 days na lang guys, no? 3 days na lang, magkikita-kita na naman ulit ang mga di umano'y biktima ni Pastor Apollo Quiboloy doon sa Senado, sa Senate hearing. Abay, hindi pa din po nai-issuehan ng subpoena itong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil nga, mukhang delaying tactics nga ang ginagawa ni Senate President. Pero anyway, cross our fingers again guys na sana maitawid, mailaban, maging successful po itong si Senator Risa Ontiveros sa kanyang hinahawakang mga kaso na sumbong sa kanyang ahensya. Anyway, makakalabas talaga guys ng bansa itong si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil wala nga hold order. Alangan naman kasuhan mo yung tao nang wala namang kaso. Wala pang kaso guys kasi dinidinig pa. So kaya nga guys nag-issue ng subpoena para dito sa mga taong hindi naka-attend sa Senate hearing nang wala namang masyadong malalim na dahilan. Diba? Okay lang sana kung na-hospital si Quiboloy, may sakit, reasonable and justifiable kung bakit hindi siya nakapunta sa Senate. Hindi naman katanggap-tanggap. Nandito naman daw siya yung ginanap yung hearing sa Pilipinas. 'Di ba? Nandito pa naman siya, hindi siya naka-attend. So, wala pong hold order dahil nga dinidelay ata di umano ni Senate President itong pagpirma sa subpoena. Anyway, ano pa nga ba aasahan natin dyan kay Senate President Juan Miguel Zubiri? He is a weak Senate President. Questionable naman talaga guys yung kanyang integridad at yung kanyang honesty. Alam nyo guys yung issue niyan? Dinaya niya, di umano. Kasi nabalita yan way back 2007 o 2011. Dinaya niya, di umano itong si Coco Pimentel. Alam nyo guys, inokray siya ng taong bayan at inokray din siya ng mga nasa Senado na every time na papasok siya, hindi mo deserve yung pwesto na yan. Hindi mo deserve yan. So sabi niya nga, nag-resign siya para po sa kapakanan ng bayan, kapakanan ng mamamayang Pilipino, sa integridad at dignidad. Kaya siya guys, nag-resign. Kasi guys, siya yung kauna-unahang senador na nag-resign eh. Inokray ba naman, ginurugor ng mga tao dyan sa Senado kasi nga, cheater. Taminado naman siya na nandaya sila kasi sa pinanood kong video kanina sa inyo, ukol dito kay, interview ni Karen Davila. Tama ba? Karen Davila. And siya, way back 2011. So, Senate President, kung hindi mo lang din naman mapapanindigan ang integridad, honesty, love of the country, kasi you are a public servant eh. You are a public servant and, di ba, as expected, you are meant to serve the public because you are a public servant. Kung hindi mo lang din naman kayang panghawakan ng integridad or yung honesty, you better resign for the second time, for the sake of this country. Kasi hindi namin kailangan ng nandyan sa Senado na di umano'y protector ko, protector ng mga gumagawa ng kasamaan. And I hoping na sana
habang may oras pa, magbago. Itong si Senate President. So anyway guys, basahin pa natin. Ay nako. The source who declined to be identified also said they have yet to look into how Kibuloy was supposedly able to leave the country. O sinabi ko na yan sa inyo guys, na kung paano nakalabas ng bansa itong si Kibuloy, diba? Baka mamaya magpaulit-ulit na naman ako. There's no detailed report on how he was able to leave the country or if there was a hold order issue against him. Wala pang hold order kasi nga hindi pa pinipirmahan nga, 'di ba? Ni Senate President itong subpoena. And besides, makakalabas talaga 'yan kasi may private jet 'yan eh. 'Di ba? Okay. Kibuloy is known to be close to a number of national politicians and local officials in Mindanao. Kibuloy was supposed to appear before the Senate Committee on Women's, Children, Family Relation, and Gender Equality hearing on Thursday, but still a no-show. No-show na naman siya, guys. Anong aasahan natin? Hindi nga umattend sa unang pagkakataon. Hindi rin umattend doon sa SMNI, sa hearing ng SMNI. Even yung president ng SMNI, hindi rin umattend. Pero katanggap-tanggap naman na hindi siya naka-attend dahil nagsambit siya ng medical clearance niya na siya daw upo ay may sakit at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Itong si Kibuloy, wala namang sinabmit na, issue na siya ay may sakit. Issue na dahilan para, hindi siya maka-attend. Yung mga justifiable reason, wala naman. So, yun na nga, guys. Hindi siya umattend. Diba? So, what do we expect? Na-attend siya ulit? Diba? Malabo na mangyari yun, guys. Lalo pat nababalita na di umano'y nasa lugar siya ng mga kumunoy, mga komunista. Grabe. See? Ngayon, paano ka makakabudol doon sa China? Online simba. Pero guys, alam nyo, pag nanalo si Sara sa pagiging presidente sa 2028, hindi malabo uuwi yan si Kibuloy. Pustahan tayo, pustahan 150, pustahan 1,000, uuwi yan si Kibuloy. Kung sakali mang totoo na nasa China, itong si Pastor Apollo si Kibuloy. At saka hindi na din yan ng amlak yung pera niyan kasi nakaano na yan sa ibang bansa, nakapangalan na yun or nakalagay na yan sa bangko ng ibang bansa, right? Diba? So ngayon, Pastor, diba, if totoo man na ikaw ay mabuting tao, then harapin mo itong mga kaso, di umano sa'yo. Pakita mo na malinis ang pagkatao mo. Kasi kung malinis yung pagkatao mo, isa ako mismo sa mga taong magte-testify na ginaganito niyo yung tao. Isa ako sa magte-testify na lilinisin din namin yung pangalan mo. Para naman dito kay Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate President, once ka nang inokray about sa integrity, baka gusto mo ulit magpa-okray, wag naman sana. Diba? So anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.